in a nutshell, with me, Ina, ang pag-uusapan natin today, ang sinasabing deteriorating quality of education in the Philippines. Naku po, ano ba ang implication niyan sa future natin, specifically sa ekonomiya natin? Yeah, sige, naku, may bagong survey na naman na parang medyo hindi maganda ang performance ng ating mga young learners or students. Hello, welcome back, former Presidential Advisor for Political Affairs Ronald Llamas, na by the way, parehong time zone kami ngayon, guys, ha. Nandyan lang siya sa First bandang time. oo nga, sa may New York, si Sec. Hello, sir. Good morning. Good noon. Yan. Okay, pareho na tayo. Tinan mo, parehong maliwanag sa akin sa'yo din. For the first time ever. Pero yun nga lang, wala pa yata ang tulog si Sec, hindi pa nakakapag-adjust. Oo nga. Kaya tumataas yung blood pressure. Okay, di bale. Sige, mabilisan tayo dito, Sec. Itong results ng PISA pa din. Hindi na bago tong PISA exam na pag-uusapan natin, but just a couple of days ago, they released a new category of results para i-assess ang tinatawag na creative thinking na mga estudyante natin sa Pilipinas. FYI sa ating mga viewers, ang PISA ay ang Program for International Student Assessment. So obviously, assessment ito ng mga estudyante sa iba't ibang bansa. Naku po, Sec, medyo bagsak tayo. Nasa bottom 4 tayo nung survey. Yes. Creative thinking. Anong say mo dyan? Bakit ganun? Ano ba? Akala ko matatalino ang mga Pilipinong estudyante. Well, merong systemic crisis yung ating education, no? Hindi tayo nakapag-scale up nitong mga nakaraang mga taon. At yung ating mga neighbors, katulad halimbawa ng Vietnam, ay nilampasan tayo by leaps and bounds. Halimbawa, more than a year ago, sa World Bank study about learning poverty, tayo yung isa sa pinakamataas o pinakamataas ang learning poverty ng ating mga kabataan. No? Kaya habang ang Vietnam ay isa ngayon sa pinakamababa ang learning poverty. Ibig sabihin ay mataas yung level ng education ng kanilang mga kabataan at this point. Siguro more than a decade ago ay lamang pa tayo sa Vietnam. Pero ngayon, hindi lamang yung ekonomiya nila ang lumamang sa atin. Yung kanilang education system. Siguro isang dahilan yan kung bakit lumamang yung kanilang ekonomiya sa atin. Dahil lumamang yung kanilang education system. Exactly. Huwag nating kalimutan Ina, na ang biggest dollar earner sa ating bansa ay remittances galing sa mga OFW natin. Dahil for a long time ay very competitive yung ating mga OFW. Medyo nakakalamang tayo dito sa rehiyon sa edukasyon ng ating mga mamamayan. Pero nitong mga nakaraang taon ay nagde-deteriorate yan. Katulad nga nung binanggit mo, yung PISA report, no, nag-specify ka sa creativity. Pero hindi lang yan comprehension, yes. mababa tayo, mathematical skills, mababa tayo, literacy, mababa tayo. Halos lahat ng mga indicators ng PISA ay mababa tayo. No? At inuulit ko, yung learning poverty natin is one of the highest. Hindi lamang dito sa rehiyon, kung hindi sa mundo. No? Halos kapantay natin yung mga bansang pinaka mahina ang educational system. Well, ang magiging problema niyan in the next few years, in the next decade or so, yung ating comparative advantage, yung ating labor ay tatamaan. Yung next generation ng ating labor force ay hindi na magiging competitive as OFWs. At dahil hindi na magiging competitive, ay tatamaan yung ating biggest dollar earner, which is yung migration, yung pag-export ng labor, which from the very start naman ay hindi naman talaga sustainable. Dahil para maging sustainable ang development ng isang bansa, dapat ay ang dire-develop niya yung kanyang comparative advantage. No? Halimbawa, yung industry, yung manufacturing, yung kanyang consumption. No? Tayo, medyo nakakaalpas tayo dyan dahil nga
ang biggest dollar earner natin ay remittances Aha, galing sa inyo, no? Galing sa oo. inyo, no? Alam Kaya mo, ang problema ngayon, baka hindi na tayo makalampas diyan, no? mm, Yung ating curse, yung ating mababang comparative advantage, which means corruption, which means infrastructure, which means education, no? Which means leadership, at yung mahalagang elemento ng ating ekonomiya like agriculture, manufacturing and industry, no, na mababa, hindi na tayo makakalusot ngayon. Hindi na oo, solusyon ngayon ang remittances lamang. Kailangan correct. tumbukin na talaga natin yung mga pangangailangan para tunay na masustain ang kaunlaran ng isang bansa. Sayang, sana nagamit natin yung ating mga remittances to develop our economy, to Mhm. develop our infrastructure, to develop our education. Dahil hindi nagamit, kung hindi natin yan aayusin in the next few years, ay hindi lamang tatamaan yung ating education, kung hindi tatamaan yung ating ekonomiya. Dahil Oo, nagiging competitive yung mga kapitbahay natin ngayon ay correct. mabilis yung kanilang pag-scaling up, lalong-lalo na sa education at saka sa export. At ang Correct. pinakamagandang halimbawa dyan is Vietnam. No? In a few Oo. years, kung hindi tayo mag-aayos, mismo yung Cambodia lalampasan tayo. Naku po. Dahil Alam mo, pa-scale up oo. yung kanilang economy. No? Balikan ko Uh, lang yung set yung sinasabi mo baka kasi hindi aware yung iba. Doon sa ranking din natin sa PISA, same PISA survey in math, reading, and science. Among 81 countries, pang 6 tayo sa pinakamababa. Oh my God, 'di ba? Tapos ang nabasa ko diyan, less than a quarter doon sa mga estudyante nating nag-take ng tests, ang nakamit lang nung minimum level of proficiency sa math, reading, and science. Ako naman naisip ko diyan, Sek, tama yung sinasabi mo, kung papatuloy man natin yung labor export policy natin, mas mahirap yan for the next generations if this is what's happening because yung mga countries accepting OFWs, international workers, ngayon nire-require na nila Dumadami na yung requirements for skilled workers, yung mga in careers where kailangan talaga ng mga matatalino nating mga tao. Okay, paano yan? Do you think yung sinasabi mo na dapat mag-build na from inside, industries natin locally dahil nga hindi sustainable yung labor export policy. Do you think that's the direction we're heading to? Because I don't think so. Parang the government right now is even making it easier for people to leave the country as opposed to keeping them inside. well, yun yung medium term at saka long term. No? Mhm. Pero short term, kailangan nating ayusin yung ating mga minimum requirements para sa ating education. Lalo na Mhm. yung mga sector na palabas ng bansa. Halimbawa, maalala mo, Ina, last year, muntik tayong masarhan sa ating mga seafarers, yung mga Mhm. seamen Mhm. natin. Tayo kasi yung biggest exporter ng seamen sa Europe. No? Mhm. Tayo, at muntik magsara yan sa atin dahil hindi tayo nag-fill ng criteria in terms ng minimum educational requirements para sa mga seafarers. Dahil yung mga seafarer natin, very technical yung kanilang pangangailangan dahil pag hindi sila pag kulang yung kanilang skill set, delikado yung mga barko, no? Mhm. Delikado yung mga may hawak ng global trade, yung mga malalaking mga trawlers, malalaking barko. Kaya nga last year, binigyan tayo ng kaunting palugit, no? Na ayusin niyo 'yan. Kung hindi, sa susunod na review ay hindi na namin kayo bibigyan ng mga lisensya, yung mga Mhm. seafarers nyo. Isa yan sa biggest dollar earner natin sa mga OFW. Ang lalaki ng sahod ng ating Oo. seafarer. So at the minimum, yan, kayang ayusin yan Kayang ayusin yan ng CHED, kayang ayusin ng Marina, ano ba? Kaya ayusin ng ating mga mahalagang ahensya na nakatutok diyan. Pero bakit hindi maayos? No? Political will Mhm. yan no? Siguro isang positibo dito sa pag-resign ni Vice President Sara Duterte, baka Oo. makahanap tayo ng Secretary of Education na meron talagang background, meron talagang galing tungkol sa basic education. Dahil diyan ka Oo. magsisimula basic education natin. Di ba? Oo. So, sana makahanap si Presidente Bongbong na may background naman
sa education at kumuha ng mga team o mga tao na may background din. Halimbawa, yun ang nangyari, wala nang ang background si Vice President Sara, yung kinuha pa niya mga undersecretary, 4 yung inabutan niya, 3 yung idinagdag niya, 7. So halos na doble yung kanyang mga undersecretary, ay wala ring background sa education, no? Team effort 'yan, no? So sana ngayon may pagkakataon para hindi naman tuluyang mag-deteriorate yung ating educational system, specifically yung basic education, no? Dagdag diyan ay kailangan sana ma-realize natin kahit i-improve natin yung curriculum kung yung mga bata ay walang sustansya sa katawan. Yeah, no? isa pa Kung yun. yung mga bata papasok sa eskwelahan gutom, no? Wala rin sila matututunan. So kailangan i-improve natin yung sustansya, yung kalusugan ng ating mga kabataan para kahit ini-improve natin yung ating curriculum, ini-improve natin yung ating mga guro na dapat continuous yung education ng ating mga guro, hindi yan dapat titigil sana yung mga kabataan naman ay may enough sustenance para yung ituturo sa kanila papasok sa kanilang mga utak. Bawasan natin yung mga pork barrel, bawasan natin yung lump sum, bawasan natin yung mga flood control. Diyan natin ilagay sa pagkain ng ating mga kabataan, no? Halimbawa, diyan sa Canada, halimbawa sa Europe, napakahalaga ng kabataan. Talagang inaalagaan yung nutrition yan Correct. Inaalagaan yung serbisyo para sa kanila. At lalo na inaalagaan yung kanilang education, no? Sa atin mukhang napapabayaan yan Okay. Kaya dapat magising tayo, no? Puntahan natin yung yan sa DepEd, the leadership in the DepEd. Is it fair to blame this on just VP Sara? Siyempre hindi naman, I mean, matagal na sigurong talagang may problema sa DepEd. Kaya yung mga estudyante, kasi yung mga tinetest din, para mga 10, 15 years old, no, dyan sa PISA. Have we been all this for a long time now, putting wrong leaders in, educational institutions? Sabi ko nga kanina, Ina, this is systemic. So, ibig sabihin, hindi lang siya problema ng isang tao. No? Lalong-lalo na itong si Vice President Sara. Pero, nakakadagdag siya. No? Ibig sabihin, imbis na mapigilan yung pag-deteriorate, lalong bumibilis. Kung yung ilalagay mo dyan ay walang skill set, walang wherewithal, walang background sa education. No? Kung yung ilalagay mo dyan na team na kasama niya, ay wala ring background sa education. So, hindi ko sinasabi na lahat ng problema ay dahil sa kanya. No? Dahil nga systemic May problema tayo sa sistema ng edukasyon. Halimbawa, yung sustansya ng mga kabataan, ang tagal na niyang hindi ginagawa. No? So, malaking elemento siya sa pag-deteriorate ng learning process, sa learning capability ng ating kabataan na eventually magiging labor force natin. Diba? Yun. Pero kung ilalagay mo dyan, wala man lang background, no? Hindi man lang maipaliwanag kung ano yung mandate ng DepEd pagharap sa Senate hearing. Diba? Tapos meron pang siyang isang undersecretary na pinupuri yung PISA result. Ibig sabihin, hindi na intindihan yung PISA result last year. No? Wag naman ganyan. Maglagay naman tayo ng may kakayanan. Para at least pansamantala, kahit pansamantala man lang, mapigilan yung deterioration habang inaayos yung mga fundamental na mga pangangailangan. Yung galing ng mga guro, yung mga libro natin na mismo yung mga datos, mali-mali, yung ating online capability sa education sa panahon ng artificial intelligence, yung sustansya ng ating mga kabataan na walang papasok sa mga utak kung gutom. So may mga fundamental pero at least habang inaayos yan, maglagay ka naman na matino. Maglagay ka naman na alam kung ano yung pangangailangan ng DepEd. Maglagay ka naman kung ano yung pangangailangan ng basic education at maglagay ka ng isang team na kahit hindi ganun ka galing yung Secretary of Education, at least meron siyang team na magtuturo sa kanya, mag-aalalay sa kanya, no? Na ma-improve yung kabuuang educational system. No? Sek, bakit I mean, pag nag-research ako about yung mga issue dyan sa DepEd, ilan lang yung mga officials talaga na nagsasalita
tungkol dito? Obviously, bigay na natin sa DepEd, pero halimbawa sa Senado, yung chairman of the Education Committee, Senator Win Gatchalian, siya madalas ko nakikita. But considering the level of, nakaka-worry, itong mga PISA results nito, hindi siya masyado, we don't see it in the headlines, instead we all see other things. Do you think it's not being given enough attention by the government? Kahit na ilang beses na rin yung ilang mga opisyal raising, concerns about this. Yes, halimbawa hindi na harness yung mga magagaling nating educators no? Mhm. Halimbawa, may magaling ka na educator, halimbawa si Boying Bautista, isa yan sa pinakamagagaling natin sa economy, no? Meron kang Randy David, no? Na magaling. Pwede yan magbuo ng isang think tank para talagang i-assess yung ating education system. Katulad ng pinag-uusapan natin ngayon na PISA, no? Na PISA report, katulad ng World Bank report, no? Wag lang siyang i-submit ilagay lang sa taas ng lamesa. Talagang pag-aralan at gumawa ng hard decisions para yan ay harapin at i-mitigate. Yun yung ating kinakailangan, no? Halimbawa, si Popoy de Vera, yung head ng CHED, na dapat ay tumutulong dito sa problema ng ating mga seafarers. Hanggang ngayon, wala akong nakikitang improvement no? Wala yan, no? Nandun na yan noong panahon ni Digong, nandito ngayon sa panahon ni BBM. So, ibig sabihin, at least 8 years, walang improvement doon sa hinihingi na global minimum para sa education ng ating seafarers. That is a bad example of how not to do things. No? So, ganoon din sa ating basic education. Dahil basic education is the foundation of the entire educational system. No? Kaya mahalaga yung leadership, mahalaga yung political will, mahalaga yung pag-prioritize. No? Dahil pag titingnan ko lang yung ating national budget, ba't ang daming flood control? No? Ba't ang daming flood control? Bakit kulang yung ating itong naging scandal dun sa laptop? Correct. Diba? Na mahigit doble yung presyo. Tapos mahigit doble na nga, hindi pa naibigay sa mga guro. No? Maganda sana yan para i-improve hindi lamang yung kanilang teaching skills, 'di ba? Ma-improve mismo yung ating pag-deliver ng maayos na edukasyon sa ating mga kabataan. Ngayon, ano ba nangyari diyan sa investigasyon na yan? Diyan sa corruption na yan? Oo nga wala na nga update kung meron lang napanagot doon sa issue na yan. Ay nako, speaking of si CHED Chairman Popoy de Vera, I think nandito siya ngayon sa Canada. Nag-message siya sa akin uy, pupunta akong Vancouver just 2 days ago. Anyway, okay. Yung sabihin mo yung sinabi ko sa kanya. Ikaw talaga, Sek. Tapos sabihin mo, nasa kwan siya, nasa intro pa rin siya ng Politiscope dahil galing-galing niya. Papalitan na talaga yan. Sige. Isa pang problema, Sek, itong teachers natin. Remember, we had an episode tungkol sa brain drain, di ba? Yes. When one of the mga professions na yung mga tao nagde-decide umalis ay mga teachers. And now, they're going to, even mga Southeast Asian neighbors natin. Isa pang problema yun, siyempre hindi makakatulong yan, Sek. Because I spoke to somebody who said, many of those who are choosing to leave are good teachers pa. Nababawasan pa yung magagaling nating teachers. Definitely. Kailangan bigyan naman natin sila ng magandang incentive. Dahil isa sila sa pinaka-lowest paid ng mga guro dito sa rehiyon, if not the lowest paid. Ito ka mag-aalisan yan. Yeah. Diba? Marami nga, may nagsa-sideline na Diba? Maraming mga teachers nag-online na. No? Nag-online selling na sila. No? At kaya hindi sila makapag-focus dun sa makasaysayang role nila as the educator of the next generation of citizens o Filipinos. Kaya dagdagan naman natin yung kanilang benepisyo. Lalo na, not necessarily yung sahod, pero at least yung mga non-living benefits nila. 'Di ba? Yung living yung mga kanila, halimbawa sa insurance, no? Halimbawa sa health, sa kalusugan, etc. Dagdagan natin para
siyempre malayo pa rin kung diyan sila pupunta sa Canada. Ang layo pa rin ng importansya, pagpapahalaga at saka ng sahod at saka benefits. Pero kahit papano ay mapigilan ng kaunti yung kanilang pag-migrate, no? Paano sabi nga ni President Bongbong ay pipigilan yung mga kuwan natin, mga educated class sa paglabas sa bansa. Halimbawa, yung ating medical employees, no? Ay bago sila payagan lumabas, ay kailangan magserbisyo muna sila ng 2 taon, no? Dito. Hindi pwede yan sa mga guro. Dapat yung mga guro ay long term eh. Di ba? Dapat long term dahil sayang naman yung kanilang karanasan sa pagtuturo. Tapos after 2 years, lalabas sila ng bansa. Parang tinapon mo lang yung mga aral na natutunan nila. Meron na silang rapport sa mga estudyante. No? Isa sa mga kino-complain din nila, Sek, yung mismong working conditions. Halimbawa, yung sa ratio ng teachers and students, kumpara sa ibang bansa, sobrang dami ng mga estudyanteng tinututukan ng mga teachers natin sa Pilipinas. So mas grabe yung backlog natin sa classrooms, no? Yeah. Ilang libo yung backlog natin. Kaya makikita mo mga guro nagtuturo na literally sa ilalim ng puno, di ba? Ngayon summer, umahampas ng 50 degrees ang init, no? Paano makakapag-aral, no? Wala nang ang sustansya yung katawan ng mga bata. Tapos sobrang init pa. Tapos kulang pa sa classroom, di ba? Ang tatamaan niyan ay hindi lamang yung mga mag-aaral. Ang tatamaan diyan mismo yung mga guro. Kaya nga, di ba, nito mga nakaraang mga linggo, nito nakaraang mga buwan, ay ang daming klase yung na-cancel dahil sa sobrang init. Correct. Kawawa naman. Siyempre, yung mga private schools, may mga aircon yan. Malaking bahagi ng ating education system, public. No? Baka electric fan lang, wala pa dyan eh. Wala nga bubong eh. Dahil may backlog sa mga paaralan eh. May backlog sa classrooms. So, yan, doable. Doable yan. Ang dami ngayong mga prefabricated system na in a few hours, pwede ka magtayo ng paaralan. Pwede ka magtayo ng classroom na mas mura pa. Bakit hindi ginagawa? Yun na nga, Sek. The DepEd has one of the largest share of the national budget, although a lot of it goes to the salaries of the teachers. Pero malaki ang budget ng DepEd. Ano ba yan? May budget sa mga classroom. Yan nga, dati naranasan ko yan. Nagreklamo yung mga chambers of commerce. Dahil kaya nilang gumawa ng isang classroom, no, na less than half the price nung budget ng gobyerno para sa classroom. No? Biro mo, yung mga private pa ang nakakapagpagawa ng dramatically less expensive classrooms, mas maganda yung mga classrooms na pwede nilang gawin at in a shorter time frame. No? Ibig sabihin, kayang gawin eh. Ang sinasabi ko, a significant part nitong problema natin sa edukasyon ay kayang ayusin. Hindi kinakailangan dyan ng maghintay ng mga taon. Hindi kinakailangan maghintay ng revolusyon. Hindi kinakailangan maghintay ng ilang dekada. Ngayon, kayang gawin yan. Gawin yan. No? Ibig mo sabihin, Sek, dun sa pondo ng sa DepEd, they're spending way too much on classrooms. That's corruption, basically. Ano ba yun? Parang gano'n? Paano mo ipapaliwanag na yung mga private associations kayang magpagawa ng isang eskwelahan, yung i-contribute nila ng less than half the price ng ginagastos ng gobyerno at mahigit doble ng bilis at mas maganda pa yung classroom. No? Ibig sabihin, malaking bahagi dyan ay napupunta kung saan-saan. No? Saan nga? Kung saan-saan. Halimbawa, may kausap ako dati na undersecretary ng DepEd. No? Dati, sabi niya, Ronald, ang laking problema namin dito, yung sindikato sa mga paggawa ng mga libro. Nako, talaga? Yan. Yung sindikato sa paggawa ng libro, isang problema namin dito, yung mga teacher, no? Kulang yung kanilang benepisyo dahil merong kumukuha nung dapat ay napupunta sa kanila. Dapat yan investigahan eh. Katulad nitong laptop, no, na napaka-glaring ng overpricing, di ba? Napaka-glaring ng corruption. Nasaan na ngayon yan? Kaya
hindi malinis yung Department of Education dahil nga hindi naman ako consummate yung mga investigasyon na yan. So in one sense, kailangan suriin yung problema sa ating education system at gawan ng paraan yung mga low-hanging fruits. No, yung mga pwede. Halimbawa, inuulit ko, yung backlog sa classrooms, pwede yung tugunan dahil marami na ngayon mga prefabricated na classroom na pwedeng gawin na mas mura, mas mabilis at mas maganda. Bakit hindi ginagawa? Hindi ko alam. No? Hindi ko alam. Baka mas kumikita sila doon sa lumang estilo. Iyan na nga. Ano pa ba? Yan yung problema. Yung continuing education ng ating mga guro. Halimbawa, kami, nung nag-organize kami ng labor, dahil maraming mga labor leaders ay hindi nakatapos. So ang ginawa namin, gumawa kami ng paaralan para sa kanila. Ang tawag namin study circle. Gumawa kami ng curriculum, gumawa kami ng isang sistema, sila nag-aaral. Kailangan ng ganyang klaseng sistema, halimbawa sa ating mga teachers. Inuulit ko, halimbawa sa Scandinavian countries, Sweden, Denmark, Norway, Finland, Iceland. These are some of the most developed, most educated countries in the world. Mahigit kalahati ng kanilang mga mamamayan hindi graduate sa formal education. Graduate sa study circles. Yung informal education. Ibig sabihin, yan ay marami na tayong mga pwedeng matutunan dyan. Pero bakit hindi ginagawa? Sinimulan yan sa ilang mga paaralan katulad ng PUP, katulad ng UP, yung distance education na yan. At maganda yung resulta. Bakit hindi gamitin sa buong sistema natin, especially sa continuing education ng ating mga guro? Doon ako nanghihinayang. Marami ng karanasan, hindi lamang dito, kundi around the world, na pwede natin gamitin. Lalo na sa panahon ng artificial intelligence. No? Huling, alam mo, may nakausap akong teacher dito, Sek. Parang kino-compare, galing sa Pilipinas, kino-compare niya yung, halimbawa, teaching methods. Yung mga training na nakukuha ng mga teacher dito, tsaka sa Pilipinas. Sinasabi nga niya, sobrang huli yung training na binibigay sa mga teachers natin, halimbawa, sa public school system specifically, yung sa AI na sinasabi mo, dito tinuturuan na yung mga teachers how to, use AI to, sa teaching methods nila. Pag-check din ng mga papers ng mga estudyante sa Pilipinas yata, napakalayo, wala pa yata. Tama. Sobrang delayed rin. And dito rin sa PISA, nakita ko, another tawag dito, ang ibig sabihin, pag mababa tayo dito, delayed by 4-5 years yung tinuturo sa mga estudyante natin. Yun daw ang ibig sabihin nun. Kaya sila mababa ang scoring. Exactly. No? Oh my gosh. Sana, halimbawa, itong overpriced laptops. No? Ito sana nakatulong sana sa ating mga teacher. Lalo na ng panahon ng pandemic. No? Overpriced na nga, hindi pa naibigay sa kanila. Imagine mo yung qualitative as well as quantitative impact niyan sa ating educational system. Kung yan ay na-deliver sa ating mga guro. Diba? Yeah. Oo. Hindi, yan, kwan yan eh. Anong lagi natin sinasabi? No? Anong kwan dyan? Ay, dapat pa bang i-memorize yan? Yan, okay. Napakasimple yung solusyon eh, hindi komplikado. Diba? Hindi komplikado yung solusyon. Bakit hindi ginagawa? Ay, naku, tignan natin. Ayan, pag-resign ng ating Secretary of Education ay maging wake-up call, maging opening para i-improve man lang kahit papano yung pag-deteriorate katulad ng lumalabas ngayon dito sa PISA report ng ating educational system. Exactly. Hindi pa yan yung solusyon, pero yan ay palimulang solusyon. Yeah. We'll see. Ay nako, malay mo hingan ka ng advice, Seka. Sa kaka-interview mo, hingan ka na rin ng advice kung sino dapat ilagay dyan sa DepEd. But okay. Problema, di ako graduate eh. Di ba nagturo ka din ba, Sek? Hindi. Nagtuturo ako dun sa mga workers, groups, no? Nagtayo ako ng mga alternative educational curriculum para sa kanila. No? Kaya nga sinasabi ko,
Hindi ko sinasabi na dapat hindi graduate ang ating mga iba kasi nung panahon namin martial law noon no? Pero ibig sabihin kahit wala ka, kahit kapos ka sa formal education, katulad ng marami sa ating mga manggagawa, pwede silang gumaling. Pwede silang ma-develop, no? Pwede silang maging competitive, no? On their own. Pwedeng mangyari 'yan. Pero magsimula muna tayo sa ating basic education. Ay, nako. No? Diyan tayo magsimula. Parang dito sa Canada, Sek, yung sinasabi mo, dito maraming skilled trades na lang ang pinapasok instead of pursuing higher education, and they earn really well later on, di ba? Yeah. Ay, nako. Anyway, okay. Diyan na natin tatapusin ang ating episode. Nako, Sek, magpagaling ka. Nasa-sense ko sa boses ko ang iyong mataas na BP. Tutulog muna ako. Okay, that's it for this episode, guys. We'll have Sek again. Siguro anytime, Ina, no? Okay, thank you. I'll see you guys in the next one. Bye. Bye.